Salamat po na kayo po ay patuloy na nananambahan tuwing araw po ng linggo. Kagalakan po na kayo po ay nandito sapagkat ito rin naman po ang sinasabi din po sa salita ng Diyos sa Book of 3 John na talagang kagalakan ni John the Beloved na mga kapatiran ay lumalakad sa katotohanan at ang mga kapatiran ay nagpapatuloy sa pagsamba, paglilingkod sa ating Diyos. Kaya kagalakan ko rin po na kayo po ay makasama every Sunday at kalungkutan naman kung kayo po ay wala. Yun po yun. Okay, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat, tayo po ay tumayo. At muli, buksan po natin ang ating po mga Bible sa Luke chapter 19. Basahin po natin muli ang 10 talata. Dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan at pinamagatan po ito ng salvation, ang kaligtasan. So, Luke 19 verses 1 to 10, salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 10. Verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. 2 kayo. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not, for the press, because he was little of stature. Verse 4. And he ran before and climbed up into a sycamore to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Verse 10, altogether ready with. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, minsan pa, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Tunay na sumasagana ang iyong biyaya at patuloy po kayo nagliligtas sa bawat araw sa samang dako ng mundong ito ay nandun po ang inyong pong pagliligtas at tunay na ang kaligtasan po ay ngayon, hindi po bukas. Salamat po sa kaligtasan ito na aming pong tinanggap sa iyo, katiyakan ng langit na ginawa ng aming Panginoong Jesus upang kami po ay tubusin, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Nawa, ang kaligtasan ito ay aming pong ibahagi sa aming mga mahal sa buhay. Hindi lang sa aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kaibigan, katrabaho, kamag-anak, kapitbahay. Salamat po Ama sa umagang ito na muli ay aming mamamasdan, aming makikita kung gaano ka naging dakila sa buhay ng bawat isa. Tunay na ikaw ay dakila at makapangyarihan, dakila ang iyong pong pag-ibig. Nawa, sa bawat mananampalataya, hindi lamang sa buwang ito maghari ang pag-ibig, kundi sana makita sa bawat mananampalataya ang pag-ibig araw-araw at saan man mapunta ay maghari ang pag-ibig, anuman ang pinagdadaan ng kahirapan, pagsubok, nawa ay nandun po ang pag-ibig. Salamat po sa umagang ito sa mga bisita namin. Salamat na kami po inyo po iningatan, nakarating po dito ng maayos at ligtas. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko pa rin po sa umagang ito, aming Ama, sawayin mo po ang anumang gawa ng kaaway upang huwag mahadlangan ang pangangaral, pakikinig ng inyong pong banal na salita. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, the salvation, ang kaligtasan. So ito po ay talagang napakagandang pag-aralan, hindi lamang dito, at kahit saan man po tayo mapunta, nawa ang kaligtasan na ating tinanggap ay ating pong may bahagi sa ating mga mahal sa buhay. Are you saved? Amen. So,
Alam niyo po, talagang salamat, talagang ang ating kaligtasan ay biyaya. Salamat na talagang wala tayong anumang ambag sa kaligtasan ito. Na talagang ito po ay ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Kaya malinaw na talaga sinasabi po sa mga salita ng Diyos, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sapagkat sa biyaya, ang kaligtasan po natin mga kapatid, mga minamahal, biyaya ng Diyos. Kaya talagang napakabuti ng Diyos tayo binigyan ng kaligtasan, hindi natin pinaghirapan, hindi natin binayaran, hindi nakakapagligtas ang baptist, walang relihiyon ang makakapagligtas sa kaluluwa ng isang tao. Tanging si Kristo lamang po ang Panginoong tagapagligtas. For by grace, sapagkat sa biyaya, tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Pananampalataya na tinubos na tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan kung bakit si Kristo ay napako sa krus upang tubusin, patawarin lahat ng ating mga kasalanan. Kaya malinaw, ito'y hindi sa ating sarili. Kahit gwapo ka pa, diba? Kahit mabait ka pa, kahit mayaman ka pa, kahit marami ka pang natulungan, hindi ito nakakapagligtas. Tanging si Kristo lamang po ang ating Panginoong tagapagligtas. Hindi sa ating sarili, ito'y regalo kaloob ng ating Diyos. Napakagandang regalo po na ibinigay sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng kaligtasan ito. Kaya talagang sana ang kaligtasan na ating tinanggap kay Kristo ay ating pong ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. Let your light so shine before men, that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. And then not of works, lest any man should boast. Malinaw ang sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming tao sa mundo hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming tao sa mundo walang Bible, hindi nagbabasa ng Bible, kung bakit hindi nila alam ang katotohanan na ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Amen? Ito po'y ginawa ng ating Panginoong Jesus. It is finished. So si Kristo ay namatay. Siya ay kinoronahan ng tinik upang ikaw at ako nasasampalataya sa Kanya, magkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit, hindi na mapunta ng impyerno. So yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, not of works, lest any man should boast. Kaya mga kapatid, walang relihiyon. Walang relihiyon po ang nakakapagligtas. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya kung inyo po napapanood sa Facebook, sa social media, sa YouTube, na sinasabi ng isang Pope, sinabi ni Pope Francis, every religion is a way of God to arrive at heaven, that is wrong. Mali po yun. Walang relihiyon ang makakapagdala sa ating sa langit. Maging ang Baptist, hindi tayo dinala nito sa langit. Tanging si Kristo lamang ang may kapangyarihan na dalhin ang ating kaluluwa doon sa langit. So mga kapatid, mag-ingat sa mga napapakinggan sa Facebook, sa social media, sa YouTube. Mali po. Tahasan po sinasabi na yun po ay talagang mali. Kaya basahin po yung Bible. Amen? Kaya yung mga binigyan ng Bible po dyan, sana'y binabasa ang Bible. So, nakakalungkot sa ating pong panahon na talagang ito po yung iningatan ng Diyos, ito yung salita ng Diyos. Pero, nakakalungkot sa ating panahon, kapag naiiwan ang Bible sa church, next week na babalikan. Pero kapag cellphone na naiwan, diba? Kahit malayo ang pinanggalingan ay tunay na babalikan. Buti pa ang cellphone. Diba? Sabi nga ni Brother Luis, binabalikan. Diba? So, ganun pa man, ayaw kong maging cellphone. Ayaw kong maging cellphone. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot pa, mas mahalaga sa maraming Kristiyano ngayon ng cellphone. Nakakabili ng mamahaling cellphone pero Bible ay hindi makabili. Amen? Sana paglaanan,
Yun nga, di ba? Ang cellphone pinag-iipunan. Pero ang Bible na napakahalaga sa ating Diyos, hindi magawang mapag-ipunan. Ang Bible na mahalaga para sa ating Diyos ay hindi magawang coveran. Walang cover. Pinapabayaan ang Bible na magusot, tupi-tupi na, gusot-gusot na. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng Bible, salita ito ng Diyos. So ngayon pong umaga, titingnan po natin sa mga talata ng ating pong binasa. The salvation. Sabi po ng verse 6, tingnan niyo po ang Luke 19, verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, we are all sinners. Lahat po tayo makasalanan. Wala pong taong perfecto sa mundong ito. So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, si Zacchaeus sa isang taong publikano na makasalanan. Si Zacchaeus ay isang taong panda. Yan po ang katotohanan na si Zacchaeus ay panda at siya po ay 4 feet lamang. At ngayon, nung narinig niya na dumating ang Panginoong Hesus, doon sa kanilang lugar, siya po ay tumatakbo. At siya po ay nagmamadaling makita ang ating Panginoong Hesus. At dahil nga po sa kanyang kaliitan at dahil dumating nga ang Panginoong Hesus na talagang maraming tao ang dumating po doon, sabi po dito, tingnan niyo po yung Bible, sa verse 2, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Ito po si Zacchaeus, sa palibhasa ito po ay publikano, siya po ay mayaman. Verse 3, and he sought to see Jesus. So siya po ay nagmamadali na talagang gusto niyang makita ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay tunay na ligtas, there is an evidence. The evidence. So yung po yung kaligtasan, ito po ay nagbubunga ng kagalakan. Sabi nga po dito, and he sought to see Jesus, who he was, and could not. Hindi niya magawang makita for the press, sapagkat napakaraming taong matatangkad sa kanya. So, let's say, sabihin, ilang feet na ba ito si Pem? Hindi alam. Siguro naman nasa 4 feet na ito, si Pem. So, ngayon po, marami pong tao na mas matatangkad pa kay Bem. Bem, tayo ka nga diyan kahit yan lang sa bubuan mo. Tayo lang para makita po nila kung gaano katangkad si Zacchaeus. Maaring ganyan lamang po siya katangkad. Okay, pwede na maupo. And then, tumayo ka nga, Brother Jason. So, kung gano'n po katangkad at kalaki pa mga tao noon, so makikita ba si Zacchaeus? Hindi po. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po kaliit si Zacchaeus. And then sabi po dito, for the press, because he was little of stature. Verse 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree. Umakyat po si Zacchaeus sa isang puno ng pangalan is sycamore, na upang makita lamang ang ating Panginoong Hesus. So makikita po natin dito the evidence na talaga si Zacchaeus ay dahil siya po ay naligtas, ay nandun po yung kanyang kagalakang makita ang Panginoong Hesus. And then sabi po dito, verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up. So tumingin ang Panginoon Hesus doon sa sycamore tree. At nakita nga si Zacchaeus at sinabi dito, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down. Pag madali ka, bumaba ka. Pupunta ako sa inyo. Sabi po dito, for today, I must abide at thy house. Pupunta ako sa iyong bahay. So mga kapatid, and then verse 6, and he made haste, nagmadali si Zacchaeus, and came down, bumaba, and received him joyfully. So mga kapatid, mga minamahal, there is evidence of salvation. The evidence of salvation. Ang tunay na ligtas, mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang sinasabi ng Bible sa salita ng Diyos, work out your own salvations. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, sa tunay na ligtas, sa tunay na tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ay nagkakaroon po talaga ng ebidensya. Makikita. Ano yung ebidensyang ito? Makikita yung isang happy life. Yun po. Kaya talaga sinabi po dito sa verse 6, and receive him joyfully.
So kung ikaw ay tunay na ligtas, kung tunay mong tinanggap si Kristo sa puso mo, di ba? Tunay kang sumampalataya sa Kanya na siya'y namatay dahil sa iyo at sa aking kasalanan, na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Ikaw ngayon ay nagkakaroon ng kagalakan sa buhay mo. Maaring maraming problema sa mundong ito, maraming pagsubok, maaring wala kang pera ngayon. So, ako po ay minsan ay talagang walang pera sa aking bulsa. Pero ganun pa man, ako may kagalakan pa rin na mag-akay ng kaluluwa. May kagalakan ako magbahagi ng salita ng Diyos. May kagalakan ako makita ang mga kapatiran. Yun po yung aking kagalakan. Hindi doon sa mga artista. Hindi ako natutuwang makakita ng artista. Kung iyan ay mananampalataya, matutuwa ako na siya'y makita. Kaya sasabihin ko po sa inyo, dahil ang kagalakan ko'y makita mga kapatiran mananampalataya, si Brother RJ kahit malayo ang kanilang lugar ngayon doon sa Project 8 Quezon City, kahit ako'y sasakay ng bus, kahit ako'y mamamasahe, dahil kagalakan ko sila'y makita, sila'y aking pinuntahan. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung ebidensya ng mga tunay na ligtas. Mayroong kagalakan sa gawain. So nagkakaroon ng isang masayang buhay. Amen? Maaaring wala kang kapartner ngayon. Di ba? Dapat masaya ka. Hindi ka dapat nalulungkot. Sapagkat mayroon tayong kapartner ang ating Panginoong Sus na kailanman ay hindi ka iiwan ni pababayaan. I will never leave thee nor forsake thee. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakasarap talaga at napakasaya ang maligtas na mayroon kang Kristo sa iyong puso ngayon na nagsasabing, I will never leave thee nor forsake thee. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung isa sa mga ebidensya lamang ng tunay na ligtas, ng tunay na tumanggap kay Kristo. Ang mga tao ngayon saan masaya, di ba? Sa mga pera, sa kayamanan, sa mundong ito, sa mga magagandang sasakyan. Pero tayo, kahit wala tayong magandang sasakyan, wala tayong magandang bahay, dapat masaya ka. Sapagkat doon sa impyerno, yung po'y everlasting punishment, ay hindi na tayo mapupunta ngayon ng impyerno. Langit na tayo. Dahil ginawa na ni Kristo yung katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahala, are you saved? Amen. Ilabas na ang pangmais. Yan. Pastor, wala pang mais eh. Kaya tago muna. Tatago ko muna ang aking pangmais. Saka na yan kapag may mais na. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung isang ebidensya na talagang ikaw ay ligtas. Masaya ka na ikaw ay nandito ngayon sa bahay-sambahan. Masaya ka nagbibigay para sa gawain. Masaya ka nag-aakay ng kaluluwa. Masaya kang umaawit para sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Colossians chapter 3, tingnan po natin, verse 1 and 2. Colossians chapter 3, verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. So ang tunay na ligtas ngayon ay hinahanap na yung mga bagay na kung ano yung mga bagay na makalangit. Amen? Hindi na yung mga material na bagay sa mundong ito. Where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affections on things above, not on things on the earth. Na ang ating kagalakan ngayon ay talagang doon sa mga bagay na makalangit, makadiyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaaring ang sarap talagang balikan, yung mga awiting ng Air Supply. Ano ang awitin ng Air Supply? Mga Just As I Am, di ba? Come What May, di ba? Two less lonely people in the world. So, parang ang sarap pakinggan. Pero dahil ikaw ngayon ay Kristiyano na, tunay ka ng ligtas, ang ninanais mong mapakinggan ngayon ay mga awiting makadiyos. Set your affections on things above, sapagkat sa langit, aawit ka pa ba niyan? ng mga tallest lonely people in the world. Diba? Aawit ka pa ba sa langit ng laklak? Aawit ka pa ba sa langit ng mga sa langit walang beer? Diba? Ano ba ito? Yun. So mga kapatid, mga minamahal, sa langit ang ating aawitin.
Kaya dapat dito nagsasanay na tayo. Talagang dapat ang mapakinggan sa atin ay mga awiting maka-Diyos. Amen? So mga kapatid, yan po yung isa sa ebidensya. And then verse 8, pangalawang ebidensya ng tunay na ligtas. Ang sabi po ng verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. So, pangalawa pong palatandaan ng tunay na ligtas, hospitable, giver. Yun po yun. Na siya po ay hindi na marangot ngayon. Na siya ngayon, tayo ngayon ay nagiging mapagbigay. Na mapagbigay ng oras para sa Diyos. Huwag natin ipagdamot yung ating oras. Kaya kapag araw ng linggo, dapat tayo po'y nandito sa bahay-sambahan. At kung ano man ang may bibigay natin para sa Panginoon, huwag tayong malungkot. Kung ano man ang may bibigay natin para sa gawain, huwag tayong malungkot. Dapat masaya tayong nagbibigay sapagkat si Kristo, ano bang ibinigay ni Kristo? Buhay. Kaligtasan. Maaaring dati, sinasabi ko na po ito sa inyo noon pa, dati hirap akong ibigay ang aking tithes and offering. Dati po yun, na talagang sabi ko, umunahin ko muna ang aking mga bayarin. Dati talagang dami kong bayarin eh. Palipasin galing ako sa mundong ito, na talagang dati asa na ako sa utang, malakas ang loob ko mangutang dati. So asa na ako. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, dami ko pang bayarin. Sabi ng Panginoon sa akin, pera lang, pinagdadamot mo ba? Hindi mo ba kayang ibigay? Ano bang ibinigay sa iyo ni Kristo? So, sumagot ako, buhay ko. Kaya simula po noon, talagang pinili ko na every Sunday, may bibigay ko sa Diyos ang aking tithes and offering. Kahit marami akong bayarin, kahit kinukulit ako ng aking pinagkakautangan, kinukulit ako. So pray lang ako and then bigay ko yung aking tithes and offering sa Panginoon. And then kapag mayroon akong extra pera na pupunta ako doon sa aking pinagkautangan, itetext ko siya, nasaan ka ba ngayon, pupunta kita, magbibigay ako. Kunti nga lang. Inuunahan ko na, kunti lang ha. So makabawas man lamang. So kahit noon ako'y takot na takot sa aking sarili sapagkat para baga nagbabanta pa, sasabihin daw sa aking kapatid, ang kapatid ko'y mapera, mayaman, milyonaryo. So nahiya ako na malalaman yun ng aking kapatid. Pero ganun pa man, salamat sa biyaya ng Panginoon, bayad po yun. Okay? So yun po, na ang palatandaan ng isang tunay na ligtas ay talaga siya po ay nagiging mapagbigay. Sapagkat si Kristo'y nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Si Kristo'y nagbigay sa atin ng kaligtasan. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya si Kristo hindi siya marangot. Tularan po natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus sa pagiging mapagbigay. Huwag tayo ngayong maging madamot. Kaya yung kaligtasan na ating tinanggap, huwag natin ipagdamot sa ating kapwa. Kung hindi natin kaya mag-share, yan, tama ang ginagawa ni Brother Bernard. Nag-i-invite siya. Ini-invite niya yung kanyang kaibigan. And then yung kanyang kaklase. At salamat. Pa-4 na linggo na po natin siya nakakasama dito. Amen po ba? Masaya po ba kayo na mayroong naliligtas? So ito po ang dapat ang maging kagalakan natin, mayroong naliligtas. Sino pa ba mga naging bisita natin? Yan. Invited ni Brother Edwin, si Ana Marie. Chok, sino si Ana Marie? Okay? So, pinapakilala ko lang, okay? Mga kapatid, mga minamahal, kung hindi natin kayang mag-share, mag-invite po tayo. Mag-invite. At dito po natin sila share-sharean. Kung mayroon kayong mga best friend, di ba? Best friend na talagang hindi kayo iniwan. Best friend na talagang kayo tinutulungan sa inyong mga problema. Best friend na talagang nagbibigay sa inyo ng nagpapahiram sa inyo. So, inyo pong i-invite at dito po natin sila babahaginan ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talagang maligtas. At kapag yan ay naligtas, malay mo, hindi ka lamang pahiramin ng pera, di ba? Bigyan ka pa ng bagong sapatos, bigyan ka pa ng bagong relo, bigyan ka pa ng bagong damit kapag yan inaligtas.
So mga kapatid, mga minamahal, yun po, kapag naliligtas ang tao, nagiging mapagbigay. Amen. So, yun po yung pangalawa. Then, verse 8 pa rin. Tingnan po natin ang verse 8. Ano pa po ang sabi po dito sa verse 8? And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusations, I restore him fourfold. So mga kapatid, isa po sa palatandaan pa ng tunay na naliligtas, tunay na tumanggap kay Kristo, nagkakaroon po siya ng honest life. Isang matapat na buhay. Maaari si Zacchaeus na hindi talagang marami siyang ginansyo, marami siyang na-scam, marami siyang naluko, di ba? At talaga si Zacchaeus na ito mahigpit magpataw ng interes. Pero ano sabi dito ni Zacchaeus? Ibabalik ko sa kanya ng 4 na beses. So kung ikaw ay kinuhanan ni Zacchaeus ng 1,000, so tatanggap ka ngayon ng 5,000. Kasi ibabalik sa iyo ng 4 na beses. Mga kapatid, mga minamahal, nagkakaroon po ng honest life. Kaya dapat kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, hindi na tayo dapat nagsisinungaling ngayon. Di ba? Nagiging tapat tayo sa ating kapwa. Hindi tayo ngayon ng loloko, hindi tayo nang i-scam. So yun po yung mga ebidensya na talagang ang isang tunay na tumanggap ay nababago ang buhay. Dating may bisyo. Taas nga mga dito ng mga may bisyo. Dati nga. O, sana po ako doon. Hanggang ngayon ba, may bisyo ba? Meron. Anong bisyo? Kape. Magmahal at kape. Okay? So dati nagyoyosi, ako po yun. Dati nagiinom ng alak, ako po yun. Diba? Pero nung tumanggap ako kay Kristo, wala na po yun. Dating chick boy, nasabi ng aking kumain, nasaan? Diba? So hinahanap, nasaan? So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na tumanggap kay Kristo nagiging honest. Amen? Kaya mga kapatid, ibahagi ang kaligtasan. Huwag matakot, huwag mahiya, huwag magdalawang isip na ito'y ibahagi sa ating kapwa. Then next, verse 7, sabi po ng verse 7, And when they saw it, they all murmured, saying, that he was gone to be guest with a man that is a sinner. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ngayon ay ligtas. At kahit tayo po may ligtas, kahit tayo mga anak na po ng Diyos ngayon, sabi ng John chapter 1 verse 12, But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So tayo po yung mga anak na ng Diyos ngayon, dahil sa ating pagtanggap, pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil tayo gwapo. Salamat, hindi ako gwapo, ano? So mga kapatid, tayo po dahil tayo tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, napabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Ito po yung relasyon na natin paghabang buhay. At kahit tayo piligtas na, tayo mga Kristiyano na, tayo mga anak na ng Diyos, hindi po nawawala yung ating kaaway. There is an enemy, the enemy of salvation. So ang enemy ito, ang ating kaaway na ito, wala siyang ibang nais kundi sirain ang buhay natin. Wala siyang ibang nais itong ating kaaway na ito, kundi tayo makita na gumagawa ng masama. Ayaw ng ating kaaway na ito ay sumamba. Ayaw ng ating kaaway magbasa ka ng Bible. Ayaw ng ating kaaway na ito ay makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng ating kaaway na ikaw ay manalangin, mag-pray. Ayaw ng ating kaaway na ikaw ay nagiging tapat. Ang gusto ng ating kaaway maging sinungaling ka. Ang gusto ng ating kaaway, ikaw ay gumawa ng masama. Ang gusto ng ating kaaway, ikaw ay magnakaw. Ang gusto ng ating kaaway, ikaw ay magkaroon ng 2-3 asawa. Yan ang gusto ng ating kaaway. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo ligtas, huwag niyong kalilimutan, mayroon tayong kaaway, ang dyablo. Kaya dito po, sabi nga po dito sa verse 7, And when they saw it, so nakita ng maraming tao
na ang Panginoong Jesus ay pumunta doon sa bahay ni Zacchaeus. At ang sabi nga po dito, they all murmured, sila nagbulong-bulungan, sila ay talagang mayroong pagre-reklamo, saying, sinasabi, that he was gone, siya'y nawala, to be guest upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay makasalanan. Lahat. Ang kaibahan lang po natin ngayon, although tayo hindi perfect, hindi pa rin naman tayo perfect, hindi tayo magiging perfect. Ang kaibahan natin ngayon dahil tayo ligtas, dating 2 ang ating kasalanan, ngayon ay 19 na lamang. Yun po yun. Di ba? Nabawasan ng isa. Di ba? Mahirap yung sinasabi natin tayo ligtas na dating 20 ang ating kasalanan, ngayon ay 22. Di ba? Nadadagdagan ang kasalanan, kaya mag-isip-isip yung mga nagsasabi siya'y palangit, mag-isip-isip yung nagsasabi siya'y ligtas, pero ang kasalanan ay hindi nababawasan. Tandaan niyo po, ang pagsamba, hindi po yan nakakabawas ng kasalanan. Kasi, ganoon din ako dati. Pupunta ako ng simbahan, sisimba muna ako at magbabawas ako ng aking kasalanan. So, ang pagsisimba, hindi po ito nakakapagbawas ng kasalanan. Tayo po'y tinubos na ni Kristo ng kanyang dugo sa lahat ng ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, the enemy. So ang ating kaaway na ito, nais nito tayong bigyan ng trouble. Yun, i-trouble tayo. Bigyan tayo ng mga problema upang ikaw ay mawala sa gawain, upang ikaw ay mawala sa ministry, upang ikaw ay huwag nang magbasa ng Bible, upang ikaw ay huwag nang manalangin, upang ikaw ay huwag nang sumamba. Bibigyan ka ng dyablo at gagamitin ng dyablo yung ating mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, tao ang gagamitin ng dyablo upang magkaroon tayo ng problema sa ating buhay. Sapagkat ang dyablo hindi siya magpapakita sa iyo may sungay. Ang dyablo hindi siya magpapakita sa iyo may dalang tinidor. Di ba? Na ikaw ay titinidorin. Di ba? So hindi po ganun ang dyablo. Sapagkat kung ganun ang itsura ng dyablo, hindi ho siya makakapanloko, hindi ho siya makakapandaya, hindi ho siya makakapag-scam. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Okay? So yan po yung dyablo. Na nais ng dyablo na ikaw ay ligtas na, tandaan mo po ha, once saved, always saved. Hindi nawawala ang kaligtasan. Maaaring tayong madadaya. Di ba? Sapagkat talaga siya po'y master or expert of panloloko. Di ba? Dalubhasa po siya sa panloloko, yung ating kaaway. Kaya minsan tayo po'y nadadaya. Ganun pa man, ligtas pa rin po tayo. Amen. So yun po yung dyablo, bibigyan po tayo ng trouble. Kaya talaga sinasabi sa atin ng Luke chapter 18 verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ang mga problema sa mundong ito nagbibigay sa atin ng pagod. Kung bakit tayo napapagod ng hihina ay dahil sa ating mga problema. Ganun pa man, may sagot po ang Diyos sa atin upang mapaglabanan ang mga problemang ito. Manalangin ka. Amen. Mag-pray. Sino nag-pray kagabi? Nagagawa ba yung acronym ng prayer? So anong acronym ng prayer? Acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication, at tatapusin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Ganun po yung ating pong prayer. Binigyan tayo ng Father ng ating Panginoong Jesus. Ayaw ng Diyos yung mga paulit-ulit na dasal. Ayaw po yun ng Diyos. Sapagkat ang prayer ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya, di ba, minsan kapag ang asawa ay paulit-ulit, para kang sirang plaka, sabi. Di ba? Kaya ang prayer po natin, hindi mo paulit-ulit. Yun po ay mayroong acronym na ACTS. Purihin mo ng Diyos, humingi ng tawad, isa-isahin ang mga kasalanang nagawa,
Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo hindi perfect, kaya binigay sa atin ang manalangin. And then magpasalamat sa mga biyaya, mga blessings na ating natatanggap. Hindi yung hingi ka lamang ng hingi sa ating Diyos. And then, yung S, supplication, ay paghingi ng mga kailangan. Kailangan mo ng pera, magkano? Sabihin mo, be specific. Kailangan mo ng bagong sapatos, sabihin mo, be specific. Humingi ka ng sapatos, kailangan mo pala ay leather shoes, ay dumating sa iyo, rubber shoes. Diba? Kailangan mo ng boyfriend, be specific. Tall, dark, and dark, and dark, and dark. Uy, meron, may nabula na. Okay? So, handsome. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, maging specific po tayo sa prayer. So, yun po. So, meron tayong mga problema, trouble, sapagkat yan po ay nais ng ating kaaway. Then, pangalawa, the enemy, ano pang ibibigay ng ating enemy? Trial. Tayo po ay inaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsubok sa pamamagitan ng ating kaaway. At yan po yung nakakita natin sa buhay po ni Job. Diba? Ang gumulo sa buhay ni Job ay si Satanas. Na sinabi ni Satanas sa Diyos, kaya naman yan ay tapat sa iyo kasi pinagpapala mo sa gana sa napakaraming hayop. Meron siyang mga magagandang anak, meron siyang mga gwapong anak, meron siyang magandang asawa. Diba? Kaya naman yung naging tapat sa iyo kasi pinagpapala mo. Tapos sumagot ang Panginoon, sige, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang gagalawin o kukunin ang buhay niya. Yan ang sabi ng Panginoon ng Diyos. So, unang ginawa ni Satan sa buhay ni Job, inalis ang mga alagang hayop. Lahat, napakaraming alagang hayop, lahat ng kabuhayan nawala. Namatay ang 10 anak. Namatay. And then, anong ginawa ni Job? Tingnan po natin sa Job chapter 1, verse 20 and 21. Tingnan po natin. Job chapter 1. Tingnan niyo po yung Bible sa Job chapter 1. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. So si Job sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, namatayan ng 10 anak. Anong sakit naman nun? Na pagkatapos palakihin ay mawawala at mamamatay. Diba? Naranasan nyo ng namatayan, lumuha kayo ng 1 drum na luha. Tama ba? So mga kapatid, pero anong ginawa ni Job? Siya po ay sumamba pa rin. Kaya kung meron mga pagsubok sa inyo, sana'y matagpuan pa rin po kayo dito sa bahay-sambahan ng Panginoon. Then verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi lang ikaw ang may problema. Hindi lang ikaw ang may pagsubok. Lahat tayo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang nais pa rin ng Diyos sa iyo, nandito ka sa bahay-sambahan. Matutuwa ang dyablo kapag yan ay hindi mo napaglabanan. Kapag ikaw ay tinalo ng mga pagsubok na yan. Kapag ikaw ay tinalo ng iyong mga problema at sasabihin mo, ayaw ko na. Ayaw ko nang sumamba. Ayaw ko nang makinig ng salita ng Diyos. Ayaw ko na mag-pray. Hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon. Ayaw ko na magbigay. So matutuwa sa iyo ang dyablo. Kaya mga kapatid, kahit tayo ligtas na, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga problema sa mundong ito. Then next, na ibibigay sa atin ng ating kaaway, temptation. Tukso. Maraming Kristyano, nasaan? Kapag araw ng linggo. Nasa mall. Natukso eh. Diba? Natukso sila. May sale eh. Diba? Ang sale pa naman, tuwing katapusan o quincenas. Diba? So, tatakbo sila, baka maubusan ng sale. So, natukso po sila. Kaya kahit araw ng linggo ay pupunta ng mall. Meron ng cellphone na nagagamit. Magre-request pa yan, ma, gusto ko ng iPhone, yung latest.
Diba? Natukso. Ang cellphone ay talagang, ang cellphone naman pantawag lang at pan-text. Sana'y gamitin ng tama ang mga cellphone. Diba? Kaya sana kapag nandito sa bahay sambahan, walang nag-chat-chat, walang nagpe-Facebook, walang nag-games. Diba? So nandito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. Natukso. Uy, may nag-chat si Crush. Diba? Kaya yun, hindi na napakinggan ng preaching. Diba? Nawala na sa focus. So mga kapatid, mga minamahal, ang daming temptation sa mundong ito. Ganun pa man. Sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating pagsubok, sa lahat ng mga tuksong ito, may sagot ang salita ng Diyos. James chapter 4, verse 7 and 8. Tingnan po natin. Sabi po ng James chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. So mga kapatid, upang mapaglabanan ang mga pagsubok na ito, ang mga problemang ito, ang mga tuksong ito, kailangan nating magpasabog sa Diyos, sumunod sa Diyos. And then kapag nakita ng dyablo na ikaw ay nagbabasa ng Bible at talagang lagi ka na nagpe-pray, lagi ka nang sumasamba, sumusunod sa kalooban ng Diyos, resist the devil and he will flee from you. Aalis na ang dyablo sa iyo. Tatakasan ka na niya. Hahanap na lamang siya ng ibang taong madadaya, maloloko, masisira ang buhay. So mga kapatid, nandito ang sagot sa salita ng Diyos. Maraming Kristiyano natutukso. Bakit? Sapagkat nakalimot sa Diyos. Hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang sabi pa ng verse 8, draw nigh to God, lumapit kayo sa Diyos, and He will draw nigh to you. Siya ay lalapit sa inyo. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, gusto mong maging malinis ang buhay mo, maging mapayapa ang buhay mo, maging maganda ang buhay mo, lumapit ka sa Diyos. Huwag mong piliing lumayo. Amen? So yun po ang sagot ng ating Diyos. He will draw nigh to you, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Then, tingnan po natin ang ating Bible sa Psalms 51. Tingnan niyo po si King David. Si King David dumanas ng problema. Si King David dumanas ng pagsubok. Si King David dumanas ng tukso. Amen? Dumanas siya ng tukso. Pero, si King David, makikita niyo po siya po yung nagpe-pray. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-pray din po tayo. Diba? Upang mapaglabanan ang mga tukso. Ang sabi po sa verse 2, mga kapatid, verse 2. Psalms 51, verse 2. Ito po yung kanyang prayer. Sa paligid natin, ang daming tukso. May girlfriend ka na, nakakita ka na mas maganda. Diba? Ay, iiwan ko na to. Palit na ako. May boyfriend ka na, nakakita ka na mas gwapo at mas matalino, may pera. Break na tayo. Ganun ba? So, napakarami pong tukso. At ang tukso pa, yung mga dati sa amin, kami, Marlboro Red, kapag mainit, Marlboro Lights, Menthol. And then nagkaroon ng, ano yung? Black Bat. Black sa Black Bat. Yung Black Bat na yun, mabango, may mga flavor, chocolate flavor. Bili din kami. So yun po yung mga tukso sa mundong ito. Amen? Ay ngayon, anong nauuso ngayon? Vape, na mayroong mga flavor din. Mayroon pa yung mga chocolate flavor. Diba? So yan po yung mga nakakatukso. Tapos ng mga kabataan na curious, masubukan niya, parang ang bango, parang ang sarap. So yan po ay tukso na gawa ng dyablo. So tingnan po natin Psalms 51 verse 2. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag pong pabayaan ang pagsambat, huwag pabayaan ang prayer. Pagbabasa ng Bible. Kung nais nyo po mapaglabanan ang inyong mga problema, ang inyong mga pagsubok,
mga tukso sa mundong ito, mag-pray po tayong lagi. Amen? Ang prayer ay personal na pakipag-usap sa Diyos. Hindi po yung paulit-ulit. Then verse 10. Tingnan niyo po ang prayer pa ni King David. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kaya every time na tayo pinagkakasala, talk to God. Lumapit ka sa Diyos, mag-sorry tayo. Huwag nating tularan ng ibang taong masayang gumagawa ng kasalanan. Masayang papalit-palit ng asawa. Diba? Papalit-palit ng boyfriend, papalit-palit ng girlfriend. Kaya kung hindi ka pa sigurado, huwag ka munang sasagot ng oo. Kung hindi ka pa sigurado, talagang mag-pray ka muna bago manligaw. So mga kapatid, mga minamahal, napakaraming tukso. Create in me a clean heart. Oh God, bakit? Okay? So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung ating kaaway. Then verse 12. Verse 12. Restore unto me the joy of thy salvation. Ang isang tunay na ligtas kapag nagkasala, nalulungkot. Amen? Yun po yung nararamdaman ng isang tunay na ligtas. Nakukonvict na mali ang kanyang ginawa. At ang kaligtasan, tandaan niyo po, ang sabi diyan, restore unto me the joy of thy salvation. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ang pinag-pray niya ni Haring David ay ibalik sa kanya yung kaligayahan, kagalakan ng kanyang kaligtasan. Sapagkat sa paggawa niya ng kasalanan, nagkaroon po siya ng kalungkutan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ligtas tayo magpakailan pa man. Ito yung biyaya ng ating Diyos. Ang kaligtasan, tanggapin mo si Kristo sa puso mo, sampalatayanan mo siya, na siya'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Nalibing at muling nabuhay. Na ang Panginoong Sus lamang ang ating Panginoong tagapagligtas, wala nang iba. Hindi relihiyon, hindi gawa, hindi baptism, hindi ang pagsunod sa mga kautusan. Tanging si Kristo lamang po ang Panginoong tagapagligtas. Then the last, mga kapatid. Last na po. So, there is an enemy, there is an evidence, and then the last, the exchange of salvation. Sabi po ng verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Dumating si Kristo dito sa lupa upang hanapin yung mga nawawala at yung mga hindi pa ligtas, upang magligtas. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So si Kristo ang dumating dito sa lupa, hindi si Kibuloy. Si Kristo yung bumaba dito sa lupa. Amen? Hindi reliyon, hindi reliyon. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So mga kapatid, mga minamahal, the exchange of salvation. Tingnan niyo po, inyong tingnan sa inyong isipan, i-picture ninyo sa inyong isipan upang makita nyo yung kapalit ng ating kaligtasan. Jesus made Himself a sinner for you to become righteous in the sight of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tingnan niyo po. Ginawa ni Kristo makasalanan ang kanyang sarili. Si Kristo na hindi gumawa ng kasalanan. Wala kahit isang kasalanan. Hindi alam ang kasalanan. Pero ginawa niya. Sabi po, for He had made Him to be sin for us. Ginawa lamang niya kanyang sariling makasalanan para sa atin. Who knew no sin, na hindi niya alam. Hindi siya nakakilala ng kasalanan. That we might be made the righteousness of God and Him. Upang tayo po'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ang tunay na ligtas, lumalayo, umiiwas sa kasalanan. Yun po yun. Sapagkat nahihiya na sa Diyos, sa Panginoong Sus, na gumawa pa ng kasalanan. Amen?
So yun po ang ginawa ni Kristo. Ipinalit niya ang kanyang sarili na maging makasalanan para sa atin. Tayo ang makasalanan. Tayo ang dapat mapako sa krus. Tayo ang dapat magbayad ng ating mga kasalanan. Subalit binayaran ni Kristo. The exchange of salvation. Pangalawa, Jesus made Himself poor for you to become rich. Si Kristo walang magandang bahay. Though He is the King of Kings, Lord of Lords, dito sa lupa nung bumaba si Kristo, wala siyang mansyon. Wala siyang magandang bahay, wala siyang magandang sasakyan, wala siyang maraming kabayo, wala siyang maraming camel. So, ginawa niyang mahirap ang kanyang sarili upang ikaw at ako ay maging rich. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Tingnan niyo po yung Bible sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, siya po'y mayaman, siya ang nagmamay-ari ng mundo, hindi si Kibuloy. Amen? So sabi po dito, though He was rich, yet for your sakes, alang-alang sa ating lahat, He became poor. Siya'y naging mahirap. Sino tatay niya dito sa lupa? Si Joseph na isang karpintero, si Mary na walang trabaho, di ba? That He through His poverty might be rich. Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ikaw at ako ay maging mayaman. So yan po yung exchange of our salvation. Naging kapalit. Amen? Na siya'y mayaman pero siya dito sa lupa ay hindi siya nagpakasarap. Hindi siya talagang namuhay na talagang hari. Na siya'y walang matulugan pa nga. Di ba? Na siya'y walang unan, sinasabi ng Bible. Yung po'y alang-alang sa ating kaligtasan. And then, tinan po natin ang ating pong Bible. Jesus made Himself Son of Man. Sabi nga dito, Luke 19:10. For the Son of Man. Siya'y anak ng Diyos. Pero ginawa niya ang kanyang sariling anak ng tao. For you, for us, to become sons of God. Amen? So Jesus made Himself Son of Man for you to become sons of God. So small letter S na lang yun, sons of God. Tayong mga anak na ng Diyos ngayon. So yun po yung exchange of our salvation. But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So tayo po ngayon mga anak na ng Diyos, ito po yung relasyon natin panghabang buhay. Magkasalaman tayo, anak pa rin tayo ng Diyos. At kung ikaw ay talagang tunay na mga anak ng Diyos, kapag gumawa ka ng kasalanan, nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, asahan mo, balang araw, papaluin ka ng ating Diyos. Ang ating Diyos po ay namamalo. Hindi po yung literal ng pamalo, kundi siya po ay nagbibigay ng parusa sa isang taong ligtas na, subalit gumagawa pa rin ng kasalanan. Amen po ba? Kaya ako po ay nagpapasalamat, dumating din sa akin yung mga pagpapalo ng Panginoon. Dati talagang ako'y sagana sa maraming bagay. Meron akong mga babuyan, meron pa mga campaign, napakahayop ko. Mahayop talaga. Diba? So napakarami ko po mga palagang mga hayop po noon. Pero dahil ako'y pinalo at napakaganda pa ng aking trabaho. Diba? May trabaho pa ako noon. At then, at the same time, may mayroon pang negosyo. Pero dahil ako'y pinalo, inalis po yun ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, at ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, papaluin ka. So, yun po, Jesus made Himself Son of Man for you to become sons of God. Then, Ephesians chapter 5, verse 1.
So mga kapatid, mga minamahal, napakahirap kung sasabihin natin tayo anak ng Diyos. Tapos pababayaan natin ang pagsamba. Napakahirap sasabihin natin tayo mga anak ng Diyos, tapos tayo nagbibisyo, nagbe-vape, naninigarilyo, nag-iinom, nagsusugal, nagchichismisan. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay sumusunod na sa mga utos ng Diyos. Be therefore followers of God as dear children. Amen? Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos ngayon, magtatapat ka na sa Kanya. Amen. Lalayuan mo na ang mga kasalanan sa mundo ito. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, napakarami pa ang ginawa ni Kristo bilang maging kapalit ng ating kaligtasan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sabi mo siya yung pakihanap nga yung physician, yung salitang physician. Kasi He made Himself a physician for our healing. Ginawa niya ang kanyang sarili na maging manggagamot o doktor upang tayo magkaroon ng kagalingan. So sabi po dito sa Luke 4:23, and He said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. So yun po ang ginawa ni Kristo. Ginawa niya ang kanyang sarili na maging dakilang manggagamot upang para sa ating mga kagalingan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag ako'y may nararamdaman, una kong tinatawagan ang Diyos. Hindi ako naghahanap ng gamot. Minsan ko na po sinabi sa inyo, meron ng bumukol sa akin dito, tsaka dito. Kabilaan, partner pa talaga sila. Hindi ko alam kung anong klaseng bukol yun. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung anong klaseng bukol ito eh. Kayo na pong bahala. And then, pinunasan ko ng langis, nawala na po siya. Pero yung itim, nandito pa rin. Makikita pa rin dito yung itim. Tandaan na nagkaroon talaga ako dito ng bukol. So mga kapatid, mga minamahal, kapag may sakit ako, siya po yung una kong tinatawagan, hindi gamot. So si Jesus Christ po, ang ating Diyos, ang dakila manggagamot. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, conclusion, sa mga tunay na ligtas ay makikita ang evidence, the evidence, mayroon pong pagbabago. Acts chapter 2 verse 42, ang sabi po ng Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Kaya ang tunay na ligtas, hindi po niyan iiwan ang gawain ng Panginoon. Hindi po niyan pababayaan ang pagpe-pray, ang pagsamba, fellowship, and then yung pong pagbabasa ng Bible, and then breaking of bread. Ito po yung ating Lord's Supper. Now, Lord's Supper po yung every first Sunday of the month. So, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. The enemy. So mga kapatid, meron po tayong kaaway. Ganun pa man, magpasakop lamang tayo sa Diyos, sumunod sa mga utos ng Diyos, at tayo ay lalayuan na ng ating kaaway. And the exchange. To God be the glory, tayo po ito tumayo. Tayo po yumuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin. Hindi po kami karapat-dapat. Ganun pa man, pinili mo pa rin na kami ay bigyan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito, patunay ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, ibinigay mo po, isinakripisyo mo po ang inyong pong bugtong na anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Sus, upang ang bawat sasampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan
katiyakan ng langit. Habang ang lahat ay nakayukot nakapikit, sa aming pong bisita po ngayong umaga, nangusap ba sa iyo ang salita ng Diyos? Sa aming pong bisita ngayong umaga, ang tao ay namamatay. Ito po ang katotohanan na talagang ang mga tao sa mundong ito nakatakda sa tao ang tinatawag nating kamatayan. Sa aming pong bisita ngayong umaga, kung darating ba sa iyo ang kamatayan, tiyak ka na ba na sa langit ka pupunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi pa, maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay, nais kitang isama sa panalangin? Kung hindi mo pa natitiyak ang langit, nais kitang isama sa panalangin. So, kung nangusap po sa inyo, kung hindi mo pa po tiyak ang langit, maaari mo po bang itaas ang iyong kanang kamay, isasama ko po kayo sa panalangin? Okay? So, salamat po. At habang lahat po'y nakayukot, nakapikit, nais ng Diyos sa ating po lahat, aminin natin na tayo po'y makasalanan. Wala pong taong perpekto sa mundong ito. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo, aminin po natin ito sa ating Diyos. Lahat tayo'y makasalanan. At habang nandito po tayo sa mundong ito, makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. At dahil sa ating kasalanan, ang kabayaran po nito ay ang tinatawag na kamatayan. For the wages of sin is death. At sapagkat tayo'y lahat din nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, lahat ng tao sa mundong ito ay mayroon pong kaparusahan sa lugar ng impyerno. Pahayag 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapit at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang kalawang kamatayan. Yun po ang lugar ng impyerno. Nais ng Diyos po sa ating mga bisita ngayon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag na nating ulitin pa. At ngayon, kahit tayo po'y nagkasala, ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta ng impyerno. Ang nais ng Diyos sa atin ay sa langit tayo mapunta. Kaya ang Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aming bisita ngayon na nagtaas ng kamay, tanggapin mo sa iyong puso ang ating Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Sampalatayanan mo ng ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos. Ng ating Panginoong Jesus lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Sampalatayanan mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, ang sabi ng John 3:16, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sampalatayanan mo siya ngayon, mayroon kang ngayong buhay na walang hanggan. Sa ating pong bisita na nagtaas ng kamay, hinihilingan kita na sumabay sa panalangin ito. Sabay ka, makikilakas ng kaunting boses mo para alam ko na ikaw ay nakakasunod sa panalangin ito. Ang dasal na ito ay hindi nakakapagligtas. Nais lamang kitang gabayan sa pagtanggap. Tanggapin si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabay ka, dakilang Diyos, inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ang pagiging isang makasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako ng lubos nang dahil sa iyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno.
At ngayon, ang pangako mo po sa akin, sa langit mo ako dadalhin. Salamat. Sa buhay na walang hanggan, katiyakang langit na ibinigay mo po sa akin. Mula ngayon, baguhin mo po ako ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng panalangin, ako na lamang po mananalangin. Ama namin Diyos sa langit, tunay na dakila ka. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ang iyong pag-ibig kailanman ay hindi nagbabago. Patuloy ka nagliligtas sa bayang ito. Ito po'y tanda ng iyong tapat at dakilang pag-ibig. Salamat sa biyayang ito. Salamat sa pribilehiyong magamit sa inyong gawain, makapaglingkod sa inyo. Salamat sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyakan ng langit na iyong pong kaloob sa amin. Salamat din po sa Banal na Espiritu na tumahan sa aming mga puso, na siyang tutulong gagabay sa amin upang masunod namin ang iyong mga kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Salamat din po sa pribilehiyo na maging mga anak mo po. Ama, pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak dito sa mataas na kahoy. Pagpalain mo po sila at gabayan, ingatan, ilayo sa namang gawa ng kaaway. Banal na Espiritu, puspusin mo po ang iyong mga anak. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.